Mga gabing hindi ko malilimutan. Sa kisame. Hindi lahat ng ingay sa bubong ay daga lang ang may gawa. Minsan, may mga matang nakasilip mula sa dilim. Ako si Jella, at ito ang gabi ng Sa Kisame. Noong 2016, lumipat ako sa isang lumang apartment sa Maynila. Single unit lang, maliit, pero sapat na para sa akin. Yung kwarto ko, may maliit na kisame. Yung tipong gawa sa manipis na plywood. Minsan, naririnig ko yung mga kaluskos sa itaas. Akala ko daga lang. Sanay naman ako sa ganun. Pero habang tumatagal, napansin ko na kakaiba yung galaw. Hindi siya parang takbo ng daga. Parang mabibigat na paggapang. Mabagal. Maingat. Nagsimula akong magtaka. Kung normal lang, bakit ganun? Minsan, pati ang hangin, parang may umihip mula sa itaas. Kahit wala namang bukas na bintana o pinto. Isang gabi, habang nagbabasa ako ng notes para sa trabaho, bigla kong narinig yung mga kaluskos. Hindi lang basta tunog. Narinig ko ang tunog ng paghinga. Mahina, malapit. Pinilit kong huwag mag-isip ng masama. Pero habang tumatagal, masyado nang malakas yung tunog na parang hindi na normal. Tumingala ako, nakatutok sa kisame. Minsan, naisip ko lang baka may maliit na hayop sa atik. Pero habang tumatagal, ramdam ko yung hindi may paliwanag na takot. Pinagpapawisan ako kahit malamig yung gabi. Tahimik sa paligid, pero yung tunog na yun, hindi nawawala. Tinapik ko yung kisame gamit ang broomstick ko. Wala, tahimik. Pero habang nakahiga ako nun, parang may biglang gumapang sa ibabaw ng kama ko. Yung plywood ng kisame, parang may bumigat. Parang may nakatambad na presensya. Ang tanging naisip ko na lang, baka sa sobrang takot ko, kaya lang ako nakarinig ng ganon. Pero hindi, yung tunog ay malinaw na nararamdaman ko. Yung vibration na nanggagaling mula sa kisame, dumadapo sa kama ko. Ang bigat. Sabi ko sa sarili ko, baka pagod lang ako. Baka nagiging paranoid na ako. Pero hindi ko na kayang magpanggap. Nagpatuloy ang kaluskos. At minsan, parang may tinig na gumagapang sa hangin. Ang kaluskos na ngayon ay hindi na lang mula sa kisame, kundi mula sa mismong paligid ko. Kinabukasan, kinausap ko yung landlady. Sabi niya, dati raw, may nangapahan doon na lalaki. Tahimik, hindi nakikisalamuha sa mga kapitbahay. Hanggang isang araw, nawala na lang. Pero bago siya mawala, may mga reklamo ang mga kapitbahay. Na tuwing madaling araw, may naririnig silang kumakaluskos sa kisame. Napansin ko lang, hindi siya sinasabi ng landlady ng may emosyon. Parang nagiging karaniwan na lang sa kanila ang mga ganitong kwento. Hindi ko na masyadong inisip. Hanggang isang gabi, habang nanonood ako ng TV, napansin ko ang sulok ng kisame. May maliit na butas. At sa butas na yon, may nakasilip. Mata. Mata na hindi ko alam kung saan galing. Ngunit ramdam kong tinitigan ako mula sa taas. Wala akong magawa. Tumigas ako sa takot. Parang iniwasan ko na lang siya. Hindi ko na tinignan. Pero sa bawat galaw ng aking mata, parang nararamdaman ko siya. Malapit. Lalong lumakas ang kaluskos sa kisame. Hindi ko may paliwanag ang lamig na bumalot sa katawan ko. Hindi ako makagalaw. Hindi ako makahinga. Tinitigan ko lang siya. At tinitigan niya rin ako. Hindi ko na kayang itago pa yung takot ko. Tumakbo ako palabas ng unit na wala nang ibang dala kundi ang sarili ko. Naiwan ko ang mga gamit ko.
telepono, wallet, lahat. Kahit ang mga paa ko, hindi ko naramdaman habang tumatakbo. Kinabukasan, kinuha ko yung mga gamit ko. Hindi na ako bumalik pa sa apartment na yun. Kahit natapos na ang mga linggo, pati ang mga buwan, naririnig ko pa rin yung mga kaluskos sa kisay sa loob ng utak ko. Minsan, sa dilim ng gabi, kahit hindi na ako doon, parang nararamdaman ko siya. Bumabalik. Bumabalik sa mga malamlam na sulok ng aking isipan. Laging nandyan. May mga gabi, hindi ko alam kung anong mas nakakatakot. Ang katotohanan na may narinig akong kaluskos sa kisame. O yung posibilidad na hanggang ngayon, hindi ko pa rin siya kayang iwasan. Hindi lahat ng kisame ay bakante. Minsan, may naghihintay lang ng tamang pagkakataon para bumaba. Hindi mo kailangang paniwalaan ang mga naririnig mo. Pero sa susunod na may marinig kang kaluskos sa kisame, siguraduhin mong hindi siya gumagalaw palapit sa'yo. Ako si Jella. Ikaw, anong tatak-takot mo?